Morning good mga pare ko, mga kaibon, ba? Nandito tayo ngayon ha. Oh, ang maaga, ang ganda, preskong pakiramdam natin. Nandito tayo sa paanan ng bundok. At alam niyo ba kung nasan tayo? Ayun, ang gaganda naman ng mga coin na to. Kita ba? Ang linaw, nasa Cold Spring po tayo. Ang tawag po dito, Sungkoy Resort. Diba? Paakyat to sa, actually, bulubundukin na to. Medyo paan ng bundok. Oh, Cold Spring to. Naku, dito naliligo. Ngayon, hinati na nila. Ayun, yung part na yun. Doon kami naliligo dati. Ang lamig po dyan. Pag naglagay ka ng alak o coke, naku po, isang oras lang, ang lamig na. Katuwa naman, meron na silang koi ngayon. Ang gaganda. Ang gaganda ng kulay, di ba? O, ayan, no, parang mga Lutino lang eh. At ang linaw ng tubig. And speaking of Lutino, may lilinawin tayo. Mga red eye. May kinalaman sa red eye tayo ngayon. Teka lang. Ayun, tingnan nyo. Linaw naman. Pag nilublub mo ang paa mo, pakilublub lang ang paa. Yun, lamig. O, diba? Ayan po, nagtatampisaw kami dati dyan. Ang lamig po talaga. Cold Spring. And in terms of red eye, abay linawin natin kasing linaw dapat ng tubig ngayon. May mga nagtatanong, bakit nga daw matagal na to? Hindi lang. Wala na akong mahagilap na latest na nagtatanong pero marami talaga. Bakit parang medyo may hina ang mga red eye? Obserbahan nila, di ba? At siguro kahit mga baguhan napapansin 'yun. Hindi naman talagang mahina, medyo may kahinaan. At meron din naman talagang medyo sturdy o medyo malakas, okay? Yun oh. Ngayon, anong mga dahilan? Diba? Diba? Ang ganda naman tingnan ng red eye. Tapos nakikita mo teka wait. Ay, papakita tayo mga pictures dito ng mga red eye. And before that, pasalamat muna tayo sa ating mga sponsors. Sabi nga nila, yung mga nag-sponsor na to, yun ang makikinabang yung mga scholars natin. Baka hindi nyo pa, yun sa mga bago nakakagilap, joke yung scholars. Kasi nga, di ba, pagka natuto kayo ng Lovers in Color Genetics, mababawasan yung tuition nyo, lalo na yung mga bago pa lang. Alam nyo naman siguro kung ano ibig sabihin ng tuition, ano? Pag natutunan nyo talaga to, basics and fundamentals ng color genetics. Kung hindi na kayo mag-tuition, malaking discount sa tuition. Kaya scholars, nagbibiro-biroan, scholars ang tawag. Sino mga sponsors natin dyan? Yung mga madalas nating star senders. Padala na naman po si Jamini Avery, 10 stars. At si Nelson Faustino Balagtas, 10 stars. Erwin Asuncion, nagpadala naman uli ng stars. At marami pang iba na medyo generous din naman talaga. At kasama na rin si X-Farmers Flock. So yan yung mga i-sponsor sa atin. Okay, ito naman, i-feature natin to kasi isa din to sa lagi nagtatanong. Naalala ko na paghuntahan namin to. Bakit medyo weak ang mga red eye? Pakita muna natin yung mga red eye ni paring Olan ng Pretoria Nest. Paring Olan. Katropang Olan. Lutino. Diba? Ang ganda. Mga krimino. Red eye. Ayan. Focus natin ng konti. Yun, ang ganda naman talaga. Mga ibon ng mga red eye natin, courtesy ito ni Pretoria Nest, ni Katropang Olan. Mga ibon niya. Ayan, Ang ganda ng mga red eye, di ba? Pero yun nga, kadalasan, talaga namang medyo may kahinaan. Hindi naman sinabi nating nilalahat natin. Medyo may kahinaan. Ayun, ang ganda naman, Ano ba to? Danfalo yata nga ito, Bio Danfalo Opaline. Di ba? Ang gaganda. So ngayon, ano ang dahilan? Bakit siya, kumbaga, medyo mahina? Ayun, ito. Para mas maganda, nahagilap natin to. Actually, nasa Lovers in Color Genetic page na rin to kung binalikan nyo. Hindi ko alam kung 2-3 years ago. Marami kayong mababalikan. Kaya lang article. Kaya kung medyo hindi kayo nahihilig sa pagbabasa, mas maganda na nga itong vlog na to. Itong sasabihin ko sa inyo, 2016 study to. Ng mga scientists, dalawang scientists, si Ismael Galvan and Francisco Solano. Dalawang scientists, 2016 na publish. Ilalagay ko to sa comment para kung gusto nyong i-research nyo mismo. Ang title ng kanilang study is Bird Integumentary Melanins. Ayun, Bird Integumentary Melanins. May kinalaman sa melanin, Biosynthesis
forms, functions, and evolution. Ayun. Yung dalawang yun, si Ismael Galvan at si Francisco Solano. Ang sinasabi nila rito, gaano kahalaga ang melanin sa ibon. Ano le, ha? Napakalinaw naman talaga. Ayun, papakain yata sa doon ng ano, ng makoy. So, nakakakalma naman talaga. Wait. Tignan natin yung ginaw. Ang sarap, ang ginaw. Ay, balik tayo. Sana na-focus na maganda yun. Anong sinabi nung dalawang scientist kung gaano kahalaga ang melanin sa ibon? Di ba, ang red eye, kung nababalikan nyo, lalo na sa mga bagong nakahagila pa lang, kung mababalikan nyo, na-discuss na natin, tinatanggal ng ino gene o lutino gene yung mga melanin. Okay? Ini-stop niya yung production. So, hindi basta-basta lumalabas yung melanin. Pero dahil nga napakahalaga ng melanin sa ibon, dun sa internal organs lang, may mga melanin na. Hindi niya talaga napipigilan ng 100%. Diba? Yun nabanggit natin. Kaya nga yung mga albino natin, mapapansin nyo, pag pinlashlight nyo, may sheen o parang may konti pang blue, mababa na agan. Diba? So, melanin pa rin yun. Kaya hindi niya 100% na tatanggal. Dahil nga napakalaga sa ibon. So anong sabi nitong dalawang scientist natin, si Ismael Galvan at si Francisco Solano? Ang sabi nila, number 1 po ang melanin kung bakit napakalaga sa ibon. Protection against UV radiation. Ultraviolet radiation, protection sa araw. Wala lang araw ngayon, medyo makulimlim ng konti. Protection po yan sa ultraviolet radiation na nanggagaling sa araw. Yung po papel na melanin. Kung mapapansin nyo, mga Pinoy, kayo manggi, mas madaling mainitan o mas nagkakaroon ng skin problem ang mga puti. Amerikano man yan, European man yan, or what, pagka natatamaan madalas ng araw. Kaya mas madali silang magkaroon ng problema sa skin dahil ang puputi nila, walang masyadong melanin sa katawan. Tayo mga kayo manggi, melanin yan, brown yan, di ba? Sabi ko nga, ang pinoproduce na melanin, black, brown, gray. Ito, kayo manggi. Kaya yan, protection yan sa UV radiation. Okay? Yun yung sinasabi niya. So, tama naman. Ibig sabihin, pagka tinamaan ka ng radiation, maraming sakit ang aabutin mo, dahan-dahan, di ba? So, protection against ultraviolet radiation. Number 1, yun ang papel ng melanin. Number 2, ang sinasabi niya, protection against mechanical damage. Okay, ulitin natin. Protection against mechanical damage. Ano ba yung mga mechanical damage na sinasabi dito? Ang sinasabi niya, the tissues, other biological tissues na nasa ibon, pati na rin ang, i-quote ko na. It has experimentally been shown that feather and bill melanization makes increase the hardness of these structures. Ayun, ang ganda na sinabi. Ulitin natin yung melanin pala, na according sa kanilang experiment, napatunayan na nagpapatibay ng alin? Ng mga feather and bill melanization. So, kita nyo, nagpapatibay. Meron pa, kasunod. It has also been proven to give the birds protection from feather degrading bacteria. Ayun, meron palang mga bacteria na nakakasira sa feather ng ibon. Yun, protection pala ang melanin doon. Di ba? Linaw, napakahalaga pala na melanin sa ibon. At ang pinakauli, so natin muna summarize. Una, ultraviolet radiation na poprotekta ng melanin. Ang melanin nakakaprotect sa ibon ng ultraviolet radiation. Pangalawa, protection against mechanical damage. Ano yung mga damage na yun? Feather tsaka sa bill. Meron pa nga feather degrading bacteria pala. Feather degrading bacteria na napoprotektahan ng ang ibon dahil sa melanin. Pati yung nagpapatigas daw ng feather. Kumbaga hindi malambot ang feather. Melanin din ang may kagagawa. Pangatlo, ito nangyayari to, siguro maalala nyo to. Bakit kadalasan ng mga ino at mga fallow, ayan yung yung fallow hindi niya talaga natanggal ng gusto yung melanin. Nabawasan niya, kaya siya nag-brownish ng konti. Ang ino talagang malaki-laki, ang nabawas niya hindi lang 100%. So ang kadalasan, yung mga ino ang medyo mahina-hina ng konti. Ganun din, may mga fallow din. So ano ang obserbasyon sa pangatlong sinasabi rito? May kinalaman sa thermoregulation. Yun, thermoregulation. Para po sa mga mas madaling maintindihan,
narinig nyo na po, ay hindi pala narinig, nagamit nyo na po siguro ang thermometer. Lilinawin natin para yung mga terms na medyo technical ng konti sa unang dinig, mas madaling maintindihan pagka hinati-hati. Thermoregulation. So, nanggaling sa word na thermo. O, di ba may thermometer tayo? Saan natin ginagamit ang thermometer? Hindi ba sa kilikili para pagka may nilalagnat? Wag naman sana, pero kung may nilalagnat, tinitingnan kung gaano kainit ang katawan. In other words, gaano kainit ang katawan. In other words, pag sinabing thermo, may kinalaman sa init. Kaya, thermometer, malalaman mo gaano kainit ang katawan. Thermoregulation naman, yung sinasabi ng mga scientists dito, may kinalaman na melanin. Nire-regulate niya yung temperature or yung init ng katawan ng ibon. Nire-regulate ng melanin, 'di ba? Napakagandang napakalaking benefit sa melanin. So, ito sinasabi niya. Sa mga red eye na ibon, kapag hindi nare-regulate ang melanin, actually ako na nagsabi noon, sinabi niya pangkalahatang ibon yung sinasabi niya. Kaya ang mga ino, siguro mga nakaraan, pero ngayon tumitibay na ino eh. Hindi ba pagka biglang nagbabago ang weather, napakainit, biglang ulan, biglang init. Di ba medyo may bumibigay? Di ba? Kasi nga hindi regulated yung init, hindi constant. Kasi nga halos wala na siyang melanin. So madali siyang ginawin kumbaga. Yun, kaya may bumibigay. Kaya ang sinasabi nung mga scientist na nahagilap natin, napakahalaga ng melanin sa thermoregulation, sa pagre-regulate ng temperature ng ibon. Kasi 'di ba pag bata pa, hatchlings pa lang, maliliit pa lang, dapat regulated 'yan. Dapat sakto or kumbaga constant yung temperature nila. 'Di ba? Ganun kahalaga pala ang melanin. Kaya pala medyo weak ang mga red eye kasi nga yung ino gene or yung pati mga follow genes, ang follow genes binabawasan niya ang melanin. Ang ino gene halos napakalaki nang nawawala. Siguro sabihin na lang natin mga 3 to 5% na lang naiwan na melanin. Kaya medyo may hina. Yung ito yung irony, 'di ba? Yung nagpapaganda ng ibon, 'di ba? Ang ganda tingnan ng mga red eye. Ang gandang tingnan ng mga madilaw na ibon. Yung pala nagpapahina sa kanila. Look at the irony. Kung ano yung nagpapaganda, the red eye, and yung kaiga-igayang tingnan ng mga dilaw na ibon, yun din pala nagpapahina sa kanila kasi bawas na bawas ang melanin. So yun po ang dahilan teka, may naliligo-ligo na. Ayun na, ewan ko kung napansin nyo, meron tumalundo. Yun, ewan ko na-focus natin. Kayang-kaya yung lamig. Hindi naman natin na-focus malayo kasi yung ipo-focus gaganunin mo yun. Okay, yun po mga kaibon. Tandaan i-summarize natin. Bakit mahina ang mga red eye? Yung mga may kinalaman ng ino genes at mga follow genes. Medyo mahina kasi ngayon alam ko medyo tumitibay na. Binabangga kasi lagi sa mga green, ang normal green na nagpapatibay. Siguro lalong nadadagdagan yung melanin at nare-regulate na niya yung temperature. So ito po number 1, protection against ultraviolet radiation ng araw. Di ba mahalaga? Pangalawa, against mechanical damage. Pag may melanin, lalong tumitibay yung mga feather at may sinabi pa nga meron palang bakterya na sumisira sa feather. So kung medyo may melanin yung feather mo, lumalaban yan sa bakterya. Di ba ang ganda? At pangatlo na, thermoregulation. Nagko-control ng temperatura ng mga ibon, lalo na yung mga hatchlings pa lang. So pagka walang melanin, medyo bumibigay-bigay. So ayun po mga kaibon, mag-clarify lang kayo. So ngayon alam na natin kung bakit ang mga red eye medyo mahina. Yun lang po, galing dito sa Sungkoy Resort. Yo! Sungkoy Resort from Surigao del Norte. Hasta la vista!